Halina't samahan niyo ulit ako dito sa may Barangay Apia sa Antipolo, Rizal upang dayuhin ulit ang isa rin sa pinakamagandang falls dito sa Antipolo. At ito ay tinatawag na S-Ball Falls na talaga namang napakaganda at napakalinaw ng falls na ito. Para ka talagang nasa Enchanted River at talagang hindi mo mapipigilan talagang mamangha sa falls na ito dahil bukod sa napakalinaw ay napakaganda ng mga rock formation dito na makikita mo. At advisable ito sa magagaling lumangoy at mahilig mag-cliff jump dahil napakaraming pwedeng talunan dito. Halina't samahan nyo kami sa aming adventure at ipapakita ko sa inyo kung gaano kaganda at ka-amazing ang falls na ito. Tara! Umalis nga pala kami ng alas 5:30 dito sa aming lugar sa Baysa. At kasama ko nga pala si Mrs. ko ngayon. At ngayon ko lang ulit siya makakasama simula nung nagtampo siya sa akin. Joke lang. Eksaktong oras lang pala itong alis namin para pagdating namin doon ay eksaktong magliliwanag na rin. At yun ang pinakamagandang yung oras para makita mo yung mga magagandang tanawin, magagandang bundok. Yan talaga ang isa sa mga nagpapaganda sa mga pinupuntahan ko, yung mga nag-aagandahang bundok, tapos samahan mo pa ng may mga ulap, talagang quality ang bawat ride at mawawala talaga ang lahat ng pagod mo sa pagmamaneho ng motor. Nakakapagod naman talagang magmotor sa totoo lang, pero kung ganyan yung mga makikita mo talagang mawawala yung pagod mo at yung mga problema ay panandali ang mawawala. Hindi naman talaga ako nagra-ride para mawala ang problema. Yung problema kasi nandyan lang yan. Hanggat may nabubuhay tayo yung problema nandyan lang sa atin yan. Kaakibat na siguro ng buhay natin yung problema at hindi mawawala yan sa pagkatao. At kaya lang naman ako nagra-ride para syempre ma-lesson din o yung kumbaga ma-refresh ulit yung pagkatao at makapag-isip ng maayos sa pagdating ng mga araw. At the same time ito talaga ang gusto ko at dito ako sumasaya sa pagmumotor o paggala-gala kung saan-saan. Dito ako talagang napupuno ng kasiyahan yung aking puso. Ang bawat tao kasi ay may kanya-kanyang pagkakaiba kung saan sila sumasaya. At sa ginagawa ko na to ay dito ako sumasaya. At ikaw kung isa ka sa mga nanonood sa akin ay sigurado mahilig ka rin sa mga ganito kung sinusubaybayan mo palagi ang aking mga video. At doon naman sa iba kung saan naman tayo masaya ay nire-respeto ko po ang inyong mga damdamin dahil ang gusto ko lang naman dito ay makapagpasaya at makapag-inspira ng mga tao para makarating din sa yung mga pinupuntahan kong lugar makarating din sila para meron din silang idea kung saan sila pupunta, kung saan may pinakamalapit na pasyalan. Yun lang naman po ang gusto kong sabihin o iparating sa aking mga ginagawang video na ito. At maraming salamat syempre sa mga nanonood sa akin. At ikinagagalak ko po na ipakita sa inyo ang mga lugar o mga magagandang lugar dito sa Pilipinas. At nandito na nga po tayo sa pinakamagandang falls na ito sa Antipolo. At nasasabi ko at sinasabi ko talaga na recommended ito sa mga mahihilig hiking o mag-cliff jumping ay talagang recommended sa inyo ito yung magagaling lumangoy dahil talagang napakalinaw at napakalalim ng falls na ito. At mag-iingat din doon sa syempre sa mga hindi marunong lumangoy wag nyo nang subukan dahil talagang napakalalim ng falls na ito. Kung hindi ka naman marunong lumangoy ay merong lugar naman doon sa may bandang baba at doon sa may bandang taas na merong mabababaw na parte at pwedeng kayo doon at meron pang pwedeng mag-camping dito. May lugar din doon sa may bandang baba, pwedeng mag-camping talaga dito, pero hindi ko sinasabi na mag-camping o mag-i-recommenda sa inyo na mag-camping dito pa dahil parang delikado rin dito sa gabi dahil hindi ko rin kabisado dito kung pagdating ng gabi, pero sa tingin ko ito parang nakakatakot kung magka-camping kayo dito tapos iilan lang kayo o couple camping lang talagang napaka risky
at wag na nating subukan na gawin yun, mag-camping sa gabi dahil hindi natin alam, hindi natin kabisado ang lugar na ito kaya siguro kung magka-camping man kayo dapat marami kayo, isang grupo kayo o grupo-grupo ang magkakasama. Mas maganda, mas marami, mas masaya. At dito nga naglagay ako ng lubid dito na pwedeng hawakan kapag tataas ka at bababa sa ilog o pag tumalon ka meron kang kakapitan na lubid. At dinala ko talaga to sadya para pang emergency lang. Halimbawa merong na-disgrasya o hindi marunong lumangoy may kakapitan na lubid hanggang dito sa falls. Medyo mahaba rin yung lubid na yan at kaya niya na bumuhat ng tao. Wag lang yung 2 tao dahil pwede na siyang maputol. Pero kapag yung bigat ko lang kayang-kaya ako niyan dahil ginagamit ko yan sa paggawa ng pagkakabit ng duyan. At kayang-kaya naman ako ng lubid na yan. At dito nga syempre dapat ako ang nauna, kami ang nauna ng aking misis sampulan agad natin yan. Oh wow, napakalamig at napakalinaw talaga ng falls na ito. Yan kung makikita nyo, kulay blue. Para ka talagang nasa Enchanted River. At naniniwala ako talaga na yung mga ganito kagagandang mga ilog, mga falls meron talagang mga nag-aalaga dito na hindi natin mga nakikita. Kaya igalang natin kung saan man tayo magpunta, igalang natin yung isang lugar na yun. Unang-una magtatabi-tabi ka naniniwala ako sa mga ganong mga pamahiin. Magtatabi-tabi ka kasi meron talagang mga tao dyan o mga nilalang na hindi natin nakikita talagang dapat nating igalang sila. Una na lang yung pagkakalat, wag tayong magkakalat sa ganyan dahil syempre sino rin ang maapektuhan yan, tayo rin mga tao babalik sa atin yan. At the same time yung mga anak natin dapat makita pa yung mga ganyan, yung mga apo natin dapat maipamana pa natin yung mga ganyang magagandang lugar in case na magkaroon ka ng mga apo, yung mga next generation mahilig din na katulad ko, mahilig din sa mga ganyan makita pa nila yung mga ganyan kagagandang mga lugar. Kaya ingatan natin yung mga ganyan lugar, huwag tayong magkalat at yun nga, igalang natin at lagi nating isipin na meron talagang mga nagbabantay sa mga ganyang kagagandang lugar. Siguro kung i-rate ko itong lugar na napuntahan ko na to, itong Esbol Falls na ito 8 out of 10. Talagang malapit na siya sa 10 kasi talagang napakaganda rin talaga ng falls na ito. Kaya nire-rate ko siya na 8 out of 10 dahil sa linaw niya, yung hindi siya masyadong crowded dahil bibihira lang mapuntahan ng mga tao, although may mga dumadayo na rin pero hindi siya talaga karamihan o yung crowded na tinatawag. At kahit umabot na nga kami dito ng hapon hindi naman talaga masyadong dumami yung tao, kakaunti lang. Ewan ko lang kapag natapos itong at pag naipos ko tong vlog ko na ito baka biglang dumami, pero ang sinasabi ko lang sa mga pupunta rito talagang ingatan natin tong lugar na to dahil napakaganda at ingatan natin, huwag tayong magkakalat kung pupunta man tayo dito sa mga ganito kagagandang lugar talaga huwag nating babalahurain o wag nating dudumihan o magkakalat yung mga dala-dala nating mga bagay, mga plastic. Yun ang number 1 talaga na nakakapag parumi at nakakasira ng mga ganitong kagagandang lugar. At napakalapit lang nito sa Maynila, hindi mo akalain na may ganito na napakalapit lang sa Maynila may ganito kagagandang lugar, hindi mo akalain. Actually napanood ko lang rin to sa mga vlog dahil may mga nauna nang nag-vlog dito. At shout out nga pala dito sa mga nakilala namin na bagong kaibigan na to na tiga Antipolo raw sila. Shout out dyan sa mga taga Antipolo, shout out po sa inyo yan, lalo na dito kay kuya at hindi ko natandaan ang kanyang pangalan pero shout out na lang sa'yo kuya. Siya yung humingi ng sticker sa akin na tinanong niya kung nagbablog daw ba ako
Sabi ko naman oo, at meron daw ba akong sticker, kaya hayan, humingi sila. At shout out sa inyo yan, yung mga nakikita sa video ko, mga taga Antipolo yan. At meron din taga Taytay, may taga Pasig, yung mga nakilala namin na mga sumunod na sa amin dyan, yung mga sunod-sunod na, nagdatingan dyan, yan sila yung mga nakasama namin na mga tumatalon. At yan naman taga Pasig yung mga yan, yung mga tumatalon na yan, taga Pasig yan. Shout out po sa mga taga Pasig at yung mga bata na, yung dalawang bata na taga Taytay yan, yun malalakas din ang loob ng mga bata na yun. Kaya ako lumakas na rin yung loob ko nung nagdatingan sila, talon na rin ako ng talon. At sa hanggang magsawa ako. Kahit saan talagang lugar na pinupuntahan ko talagang nagkakaroon talaga ako ng mga bagong kaibigan at mga yung bagong yung kakwentuhan na pwede mong i-share yung mga napupuntahan mong lugar, i-share mo sa kanila, ikwento mo sa kanila, at pwede rin nilang puntahan yun sa mga susunod na mga araw o buwan o linggo. At yung magagandang lugar naman na napupuntahan ko talagang yun hindi ko makakalimutan yun. Kumbaga iniipon ko yan bilang memories o yung alaala. Siyempre bago tayo mawala sa mundong ito marami na tayong mga memories o alaala na maiiwan dito sa mundong ibabaw. At yung alaala na yun ay hindi para sa mga nanonood dito o para sa mga anak ko. Yung alaalang iniipon ko na yun ay aalalahanin ko yun kapag ako ay matanda na at hindi ko na kayang pumasyal-pasyal o umalis-alis ng bahay, at nandun na lang ako sa isang sulok na tumatawa at nag-i-enjoy sa mga alaalang nagawa ko nung ako'y kabataan pa at kaya ko pang gawin itong mga bagay na ginagawa ko ngayon. Kasi ang realidad pupunta naman tayo talaga lahat sa pagtanda at mamamatay tayo. At yun ang pinakamahalaga, yung gumawa tayo ng mga memories para sa ating sarili na kahit pa paano meron ka pa rin ikikwento sa mga susunod na lahi mo o mga apo mo, yung mga anak mo, meron kang maikikwento kapag mahilig din sila sa mga ganyang adventure. At especially syempre sa mga nakakapanood nito, magkakaroon din sila syempre ng mga idea kung saan sila pwedeng pumunta na magagandang lugar. Nakakatulong tayo sa mga mahilig din sa mga ganitong klaseng mga lugar, ay natuturuan natin sila o na kumbaga na i-guide natin sila, yung mga mahihilig sa ganito mapuntahan din nila yung ganito kagagandang mga lugar sa pamamagitan natin, sa pamamagitan ng pagbablog ko na ito. Sana makatulong ako at makarating din yung mga nanonood dito, makarating din kayo dito sa tulong ng video na ito. At maraming salamat syempre ulit sa mga nakakapanood ng aking video. At sana mas marami pa akong magagandang lugar na marating at maipakita sa inyo. Alam ko naman na maraming katulad ko na mga nagbablog na ang hilig mga nature trip na ganito. At gagawin ko talaga na kakaiba ang aking mga gagawing video. Kumbaga yung ang gagawin ko yung mga pre-entrance katulad nito, yung mga wala kang babayaran na entrance, wala ring tour guide. Yun ang mga gusto kong ipakita sa mga nanonood dito. Yung kumbaga mga budget meal lang na puntahan pero napakagaganda talaga. At hindi ka na magbabayad ng tour guide, 'di ba? Minsan sa ibang pasyalan nagbabayad pa tayo ng mga tour guide, minsan 500. Pero sa mga ganitong lugar at sa mga ipapakita ko hopefully lahat ng mapuntahan ko mga ganito, mga walang entrance na babayaran. Ang problema mo lang talaga mga panggasolina ng ating motor o kung ano man yung sinasakyan natin papunta sa mga lugar na ganito. Shoutout sa pinsan ko, Adrian Carl Dumasig. Hindi ka mag-enjoy dito, pre. Malalim na, pre. Malalim, pre. Hindi ka mag-enjoy dito. Tatawid tayo galing dun.